Alright, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's bago natin pag-usapan itong si Robin Padilla mga kababayan. Ito muna, nabalitaan nyo na ba yung nangyaring road rage dyan po sa Antipolo? Grabe mga kababayan, at viral na viral po itong nangyari dyan. Ano ba ang update? Update lang po tayo. Okay, hindi natin pakikita yung video sapagkat masyado siyang violent. At hindi natin pwedeng pakita. Baka tayo po ay against community guidelines. So, babalita ko lang sa inyo, ano na ba ang update dito? Ito mga kababayan, nagkaroon po ng road rage altercation at nahumantong sa isang shooting incident. Mga kababayan, alas 5 po kahapon, March 30 ay nagkaroon po ng heated argument. Ito po yung suspect. Yan po yung hawak-hawak po na naka-blue. Nagkaroon po sila ng heated argument sa suspect at sa biktima dyan po sa Marcos Highway sa harap po ng Cafe Sinauna, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City. At dahil po sa syempre pag may init ang ulo ng mga tao, nagpang-abot, nagsuntukan, naging violente, at dahil siya po ay, yung suspect ay pinagtulungan na ng ilang riders. Panoorin niyo na lang po sa iba yung video, hindi ko na po ipi-play. Nasabi ko lang po sa inyo yung lahat po na nangyari. At naku po, Diyos ko, ay dahil lang po dyan sa road rage ay nagpaputok po siya at meron pong 3 tinamaan bago po siya umalis at tumakas. Sino-sino ba ang mga victims? Actually, 3 ang pinaputukan niya pero meron pong nadamay. Okay. Ito po yung nasa screen natin, yung mga pangalan po ng tinamaan, alias Peter. Ayan, nako, may tama dyan sa ulo. Patrick, meron pong tama sa kanang braso. Si Davis Davis ay tinamaan naman ng dyan po sa kanang dibdib. Dahil lang po sa umaawat mga kababayan At yung asawa mismo ng suspect ay aksidenteng inabot, tinamaan. Lahat naman po yan ay dinala po sa hospital at ngayon po ay under medical treatment. Yung asawa naman niya, wala naman daw balita kung ano nangyari. Biruin niyo mga kababayan, Dahil lang sa init ng ulo, dahil sa tingin ko, yabang na to mga kababayan. Kaya nakakatakot na may hawak ka ng meron kang gamit Kasi pag may gamit ka, matapang ka. At kapag ikaw ay sa tingin mo alanganin ka na, igagamitin mo na, katulad na itong nangyari. Itong suspect, ang pangalan alias Kenneth, 28 anyos. Pero mo, 28 anyos. Napakalinaw pa ng future para sa inyo. At mukhang mayaman ka naman. Pero kapag talagang pinasok ang utak mo ng kayabangan, wala Pag meron ka talagang gamit, nako, nakakatakot. Itong businessman na ito ay tumakbo gamit ang kanyang itim na Toyota Fortuner. Pero siya po ay na-apprehend agad sa pamamagitan ng Rapid Hot Pursuit Operation na inilaunch po ng Antipolo Police. Ayan mga kababayan. So nahuli po etong suspect at siya po kasi hinarang niya sa checkpoint para po ma-prevent po yung further danger to the public. Ayan po yung nangyari mga kababayan. Dahil lang po sa init ng ulo sa kalsada, kaya ako nagpapaalala po sa ating lahat wala naman pong masama kung tayo ay magiging mapagbigay. Hindi naman po nasusukat ang ating katapangan kapag medyo po tayo naging humble. Di ba? Kasi iba, tatapang Kala mo siyam ang buhay, mga kababayan. Di ba? Kala mo siyam ang buhay, ang tatapang. Kagaya na itong tulongges na to. Ito,
Sabihin na natin na nagkagit-gitan kayo. Pero mga motor naman yan, hayaan mo na lang. Total, mayaman ka naman eh. Misa kasi may mayabang talaga na mayaman eh. Di ba? Pinatulan siya. Kasi yung mga rider, mga kababayan, pag inagrabyado mo yung isa, marami talagang tutulong na riders. Ganyan po sila. Grupo po sila eh. O ano siya, nagulpi siya. O di bumalik siya, dala-dala niya na yung gamit niya at pinag-ararat-rat yung ilan. Ang problema, nadamay pa yung asawa niya. Tingnan ninyo. Diba? Wala sana eh. Ang ganda-ganda sana ng takbo ng traffic, kalsada. Kaso dahil lang minsan sa init ng ulo, dala na rin ang init ng panahon. Pero hindi eh. Init ng panahon, naka Toyota Fortuner ka, lamig-lamig dyan. Talagang lang. Talagang mukhang may iba lang sigurong may problema sa sa kayabangan. Kaya siguro ganun. Kahit pa sabihin mo na na yung motor may kasalanan mo pa rin. Lalo na ikaw ay gumamit ng dahas. 'Di ba? Ikaw ay gumamit ng beng-beng. O, kaya nangyari, pati asawa mo nadamay. Ayan po, ang update po dyan ay nahuli na po ang suspect. Yan po. Ay, di po ito si Malupito. Walang kaya talaga ito, Malupito na to. Kala ko naman, yan talaga yung suspect. Ito po yun. Walang kaya talaga. Okay, so yan po ang nangyari po kahapon. Kaya paalala pong muli hindi po nasusukat ang katapangan ng isang tao kapag ikaw ay talagang lagi mainit ang ulo at papatulan mo kung ano man ang mangyari sa kalsada. Ang tunay pong katapangan ay yung grace under pressure and ikaw ay nananatiling humble sa gitna ng mga altercations yan po sa kalsada. Okay. At ito mga kababayan, speaking of kalsada, punong-puno po ang kalsada kahapon. Ayan po, yan po sa Maynila, nag-motorcade po si Mayor Hani Lacuna, mga kababayan. Grabe naman, punong-puno ang kalsada. Saan ba yan? District 5. Ayan po. Ayan. Grabe, sinalubong na. Hindi na maka-andar si Hani Lacuna. Ayan. Ayan. Paano makakausad yung sasakyan ko? Hinarangan na. District 5 po. Dyan po sa lungsod ng Maynila. Grabe Basta mga kababayan, paalala ko lang sa inyo sa darating na eleksyon. Dyan po sa lungsod ng Maynila. Ang mayor po natin, Mayor Hani Lacuna, ang vice mayor po natin, Yul Serbo, at kasama na po ang buong ticket ng Asenso Manileño, guys. Huwag niyo pong kalilimutan. Yan po tayo sa tapat at totoong serbisyo, hindi po pagpapapogi lang. At kay Mayor Hani Lacuna, wala pong iwanan. Okay. Alright, so ito na. Diretso na tayo kay Robin Padilla. Itong kapal na mukha nito. Senator, mga kababayan, number 1 senator, laki-laki ng sahod. Alam niyo ginawa? Ito, panoorin natin. Nandito kami sa, ano pangalan nito? No? Amar Beirut. Amar Beirut Restaurant. Okay, buruin nyo Tingnan nyo. Imbis na nandito siya nagtatrabaho, nag-aaral para sa 20th Congress, siya po ay mayroong maiaambag, ginagawa panay ang tambay. Nandiyan po sa the Netherlands. Ewan ko sino binabantayan nito si former President Duterte, nandun naman sa loob, maraming bantay. Di ba? Tayong bantay O sino binabantayan na ito? Ano ba? Nakikita natin, taga-bukas ang pito ni Sara Duterte. Tapos, panay chicks ang kasama. Ano ba naman yan, Senator Robin Padilla? Diyan po sila lagi. Ilang araw na sila dyan. Sarap ng buhay ng mga senators natin Haba-haba ng break. Di ba? Dapat nang gawing
baguhin nyo yung batas, iklian nyo naman yung break ninyo, kapal na mukha ninyo. Ahaba, ilang buwan ang break nila. Tapos, alam ko, may sahod pa yan eh. May sahod ba yan, yung break ninyo? Mga senatong? Walang nga. Dapat konti lang yung break. Kasi empleyado kayo eh. Swelduhan kayo ng taong bayan, tapos haba ng break. Kami nga, nagtatrabaho ko dati. Alam mo ba, na may leave kami, ilang leave lang yan. Tapos meron kaming ang tawag dito, yung forced leave, 5 araw. Pero ito, ilang buwan, grabe, sarap buhay. Dapat ginagamit yan para mag-aral, lalong-lalo na yung mga hindi marurunong na senator. Mag-aral kayo, magsikap, para naman may maiambag kayo doon sa susunod na kongreso, sa 20th Congress. Ito, ginagawa, aya-ayahay, pa-upo-upo, pa-resto-resto. Ang matindi pa nito, ang kapal na muka. Bakit? Pero yun yung nagpalibre pa. Laki-laki na sahod niya yung mga OFW, nagpapakahirap dyan, magtrabaho, tapos kapal na mukha mo, magpapalibre ka pa. Pakinggan natin, pinagmalaki pa niya na nagpalibre siya. Yan. Ayun naalala nyo ba? Yan yung aming kanina, host. Host? Energetic na host? Oo, ito pwede to dalhin sa maintindihan nito eh. Pwedeng Panay chicks panay chicks ang kasama. Baka may gusto kang batiin, ma'am. Hello po sa pamilya Sa asawa ko mo dyan. sa Korea. Hello sa asawa ko sa Korea, kay Mark Lester. Thank you sa pagsuporta din kay PRRD nung last week na event ninyo. Okay, so, teka, i-forward natin dun sa sa At sa inyong lahat. sasabihin niya na nilibre siya. Oy, hi kayo! Napaka talaga naman. Sa Del Monte. Ayan po yung mga kasama niyang chicks. Chick boy talaga to si Mr. Suave. Nakabati ka Opo, nakabati na po. Ayan po si Ma'am Joanne. Yan, meron tayong lalagtawan eh. Kaya kailangan. Ay, tapos na po ako. Eto, nasa na? Ayan. Ito po ang piyesta ng mga Muslim. Umpisa po ngayon, 3 araw po yan. Inshallah, tanggapin po ng Panginoong Allah ang lahat ng ating mga dasal, ating mga hiniling, ating paghingi ng tawad. Hindi ata ito, teka lang. May sinabi siya dyan na sarap ng buhay niya dyan libre lahat daw Papasalamat na lilibre niyo ako. Ito. Salamat po. Ang sarap ng buhay ko dito. Ayan. Okay, maraming salamat po. Ayan Bye po! Thank you sa Robin. Thank At you. baliktad naman. Ako nga magpapasalamat na lilibre niyo ako. Salamat po. Ang sarap ng buhay ko dito sa abroad. Walang gastos po, wala. Oh. Kapal na mukha Pinagmalaki pa talaga niya na sarap ng buhay niya raw, walang gastos. Libre lahat. Pero mo, samantalahin mo pa yung samantalahin mo yung mga OFWs dyan. Walang iya. Ayan po ang trabaho ngayon ng ating number 1 senatong. Pag-aalaga, pa-relax lang dyan sa the Netherlands, pa kain-kain. At ayan, niya nagpalibre pa sa ating mga OFW. Dami na talagang mga nauuto ngayon. So, yun lang po mga kababayan ng ating update. Muli paalala ko sa darating na eleksyon sa Maynila. Mayor Hani Lacuna po tayo. At ingat po kayo mga kababayan sa kalsada. Hindi po porke kayo, halimbawa, merong umaway sa inyo sa kalsada, hindi po porket na nahimik kayo, duwag po kayo, hindi po. Yan po ang tunay na katapangan. Hindi po nasusukat ang katapangan sa galing sa pagkikipagsuntukan. Hindi po. Ang tunay pong katapangan ay yung ikaw ay kahit mali na sila, nananatili kang composed, nananatili kang tahimik at hindi ka pumapatol sa mga alam nyo na. Di ba? Ibig sabihin, mas mataas ang level mo. Huwag mo ibababa ang level mo sa mas mababa sa'yo. Di ba? Para iwas gulo, iwas aksidente, katulad nito, biruin mo, pati asawa niya nadamay. Sino ang nakatama sa asawa niya? Siya rin. Di ba? So, kay Robin Padilla naman, congrats lahat libre, sarap buhay. Oy! Bumalik ka ng Pilipinas. Magtrabaho ka rito. Grabe naman yan. So, yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.